Magandang araw po sa inyo, Sir Blair. At pati na rin po sa inyong mga masugid na taga-suporta at tagapakinig sa inyong mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Nais ko munang magpasalamat sa mga kwentong ibinabahagi mo sa iyong channel dahil karamihan sa mga yon ay talaga namang kapupulutan ng magandang aral at inspirasyon sa buhay. Isa po ako sa masugid ninyong taga-suporta. Kaya isang malaking karangalan para sa akin na isa ang kwento ko sa babasahin at bibigyan ninyo ng buhay. Sa aking naging karanasan ay napagtanto ko na may masasakit na pangyayari sa buhay natin ang nagiging dahilan ng ating pagbabago at may mga tao na madali talaga tayong huhusgahan base lamang sa nakikita nila. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Gustavo. At ito ang aking kwento. Ang aking kwento ay nangyari sa isang barangay sa Dueñas sa Iloilo. Pero hindi talaga ako sa lugar na yon ipinanganak at lumaki. Sa ibang lugar talaga ako nakatira. At sa lugar na yon ay kilala ako bilang kinatatakutang mananabas o manunugis ng mga aswang. Isang kakayahan na namana ko pa sa aking namayapang ama. Ngunit ang pagtatanggol ko sa mga tao mula sa mga aswang ang naging dahilan para mawalan ako ng nobya. Pinuntirya ng mga aswang ang aking nobya at pinatay nila. Upang makalimutan ko ang sakit ng pangyayaring yun, ay nilisan ko ang aming lugar at pinili kong manirahan sa isang barangay sa Dueñas. Masasabi ko na may kaya ako sa buhay. May ilan akong negosyo na ipinagkatiwala ko sa mga taong alam kong mapagkakatiwalaan. Nang umalis ako sa aming lugar, ay nagdala ako ng maraming ginto upang yun ang gamitin ko para mabuhay. Pinili kong mamuhay ng simple sa bagong lugar kung saan ako nanirahan. Bumili ako ng maliit na lupa at nagtayo ako ng kubo. Nag-alaga ako ng mga manok upang hindi maghinala ang mga tao kung saan ako kumukuha ng pera. Sa madaling sabi, hinalimutan ko ang maginhawa kong buhay at nabuhay ako sa lugar na yon na parang isang bagong tao. Pero kahit na anong tago ko na marami akong pera, ay sadyang may mga taong mapagsamantala. Nasabi ko yon dahil isang gabi, habang mahimbing akong natutulog, ay nagising ako sa tunog ng pagbukas ng pinto sa aking bahay. Nakita ko ang pagpasok ng isang matangkad na lalaki. Dumiretso siya sa aking aparador at akmang bubuksan niya na yon nang bigla akong bumangon. Binuksan ko ang ilaw at agad kong nakilala ang lalaki. Walang iba kundi ang mayabang sa baryo na yon na si Franco. Gustavo, pasensya ka na. Akala ko kasi bahay ko to eh. Anong akala mo sa akin, Ututo? Alam ko nandito ka para pagnakawan ako. Sinasabi ko na nga may masama kang binabalak. Kaya ilang araw na kitang napapansin na panay ang tambay mo sa harapan ng bahay ko. Aba, masyado ka naman yata mapangusga. Porque tumatambay ako sa labas ng bahay mo eh.
May masama na kagad akong binabalak? Maniwala ka, wala akong masamang gagawin. Nagkamali lang talaga ako ng bahay na pinasukan. Mangyaring nakainom kasi ako kaya hindi ko alam na hindi pala ito bahay ko. Sige, aalis na ako para manahimik ka na. Sa tingin mo ba, ay hayaan lang kita na malusutan itong ginawa mong pagpasok sa bahay ng ibang tao? Sigurado ako na kapag pinalampas ko to, ay uulitin mo lang ito Ang dapat sa kagaya mo ay tinuturuan ng leksyon. Bakit? Anong gagawin mo sa akin? Nagsimula akong lumapit kay Franco. Bago pa ako tuluyang makalapit sa kanya, ay naglabas na siya ng patalim mula sa tagiliran ng kanyang pantalon. Ngumisi siya at mahinang tumawa. Sige, subukan mo lumapit para magkaroon ka ng gripo dyan sa tagiliran mo. At aamin na rin ako. Oo, tama ka. Nandito ako para pagnakawan ka. Alam mo kasi, matagal na akong nagtataka kung paano mo nabili ang lupang to at mabilis kang nakapagpatayo ng bahay. Sigurado ako na marami kang pere o kaya alahas. Kaya kung ako sa'yo, ibigay mo na ang mga yon na mapayapa sa akin para hindi ka maaga mapunta sa impyerno. Wala akong tinatago mga pera at alahas. Lahat ng perang ginagastos ko ay mula sa aking manukan. Isa pa yan. Yung manukan mo na yan. Paano ka nagkaroon ng ganung negosyo, ha? Hindi mo ako malilinlang. Alam kong mayaman ka, Gustavo. Kaya ibigay mo na lang ang gusto ko. Wala kang makukuhang kahit piso sa akin. Umalis ka na. Dahil baka sa uli ay magsisi ka lang. Nagmamatigas ka pa, ha? Pasensyahan tayo. Pero di ako aalis nang hindi ko nakukuha ang gusto ko. Biglang sumugod si Franco sa akin. Nakaumang ang patalim niya. Mabilis kong hinawakan ang braso niya at pinilipit ko yun. Nang nabitiwan niya ang patalim, ay hinila ko siya palabas at tinuhod ko siya sa kanyang muka. Gaganti pa sana si Franco, pero inunahan ko siya ng magkakasunod na suntok sa muka. Duguan na ang muka ni Franco nang bumagsak siya sa lupa. Aray! Tulong! Tulungan niyo ako! Papatayin ako ng hayop na Gustavo na to! Sanglana! Paulit-ulit na sumigaw si Franco hanggang sa may ilang mga tao ang lumabas sa kani-kanilang mga bahay. Bakas ang takot sa mga mukha nila nang nakita nila akong nakatayo sa tabi ni Franco. Hindi nagtagal ay dumating ang kapitan ng aming barangay na si Kapitan Igme kasama ang ilang tanod. Agad na tumayo si Franco at halos yakapin niya na si Kapitan Igme. Kapitan, mabutit dumating kayo. Tulungan niyo ako. Papatayin ako ni Gustavo. Totoo ba ang sinasabi ng mokong na ito, Gustavo? Bakit naman nagdududa ka pa, Kapitan? Tignan niyo nga ako. Duguan ang mukha ko. Hindi ba mamalinaw na gusto niya akong patayin? Manahimik ka, Franco. Kilala kita. Madalas ay ikaw ang nagsisimula ng gulo rito. Kaya huwag kang magtataka kung hindi ka agad ako naniniwala sa mga sinasabi mo. Gustavo, tatanungin ulit kita. Totoo ba ang sinasabi nitong si Franco? Wala akong balak na patayin ang taong yan. Mangyaring pumasok siya sa bahay ko, malamang ipagtatanggol ko lang ang sarili ko, lalo na't pinagbantaan niya ang buhay ko. Nasa loob siya ng aking bahay. May dala siyang patalim. Kahit sino naman sigurong nasa sitwasyon ko, ay ganun din ang gagawin. Hindi. Nagsisinungaling ang hayop na yan, Kapitan. Sa akin kayo maniwala. Naganito ako, di ba? Samantalang sa dahil lang naman dito yung hayop na yan .
Hindi ka natin alam ang buong pagkatao niya. Basta na lang siya sumulpot dito. Mas mabuti pang sa barangay hall na lang tayo mag-usap. Sumunod kayong dalawa sa akin. Matalim kong tinignan si Franco at sinuklian niya ako ng nakakalokong ngiti. Wala na akong nagawa kundi ang sumunod kay Kapitan Igme. Pagdating namin sa barangay hall ay umupo kami ni Franco ng magkaharap. Umupo naman si Kapitan Igme sa unahan naming dalawa. Matalim pa rin ang tingin ko kay Franco, habang si Franco ay parang isang maamong tupa. Ngayon, dito natin aayusin ang problema yung dalawa. Wala akong problema, Kapitan. Yang si Franco meron. Dapat ay turuan niyo siya na huwag papasok sa bahay ng may bahay para magnakaw. Sa totoo lang, hindi na nga dapat yun ituro sa kanya. Matanda na siya. Hindi na siya bata. Kahit nga bata, ay alam na mali ang bagay na yun. Maniwala ka sa akin, Kapitan. Nakatambay lang ako sa labas ng bahay niya para magpahangin eh. Napapaalisin niya na ako. At hindi ako umalis. Doon niya na ako inupakan. Hindi ba wala siyang karapatan na paalisin ako ron? Dahil wala naman ako sa loob ng bakuran niya? Sa totoo lang, hindi ko alam kung sino sa inyo nagsasabi ng totoo. Kayong dalawa lamang ang nakakaalam ng totoo. Kaya mas makabubuti kung mangangako kayo sa akin na hindi na mauulit ang nangyaring ito. Kaya kong mangako, Kapitan. Ewan ko lang dyan kay Gustavo. Totoo pala yung sinasabi ng mga tao tungkol sa kanya. Na nakakatakot siya. Bigla na lang pala siyang nananakit na walang dahilan. Sige na. Lumabas ka na, Franco. Magpasama ka sa tanod ko sa center para magamot yan sugat sa mukha mo. Pero, hindi ba natin ipapakulong yan si Gustavo? Tignan niyo naman ito nangyari sa mukha ko. Dapat nga bayaran pa niya ako eh. Gusto mo ba talaga siyang ipakulong? Kapag ginawa natin yon, ay may imbestigasyong mangyayari. Mga pulis ang gagawa nun. At sigurado ako na kapag nagsagawa ng imbestigasyon ng mga pulis, ay malalaman nila ang totoong nangyari. Handa ka ba sa ganon? Ha? Wag na pala. Gagaling din naman agad ito mga sugat ko eh. Ipagpapasa Diyos ko na lang ang lahat. Maraming salamat po, Kapitan. Nagmamadaling lumabas si Franco. Makalipas ang ilang segundo, ay tumayo na ako para umalis. Mamaya ka na umalis, Gustavo. May kailangan pa tayong pag-usapan. Hindi pa ba tayo tapos? Hindi ba niresolba mo na nangyari sa akin sa isang napakawalang kwentang solusyon? Mas naniniwala ako sa iyo kaysa kay Franco. Dahil kilala ko si Franco. Pero naiintindihan ko rin kung bakit niya nagagawa ang mga ganong bagay. Lumaki siya nang walang gumagabay na magulang sa kanya. Yung tiyahin niya na nagpalaki sa kanya, na namatay na, ay sinasaktan at inaalipin lamang siya. Ngunit, Kapitan, sapat na ba dahilan ng mga sinabi mo para pumasok siya sa bahay ko at pagtangkaan ang buhay ko? Dahil gusto lamang niya akong pagnakawan? Alam ko, Gustavo, hindi dahilan ang pinagdadaanan ni Franco sa buhay niya para gumawa siya ng isang pagkakamali. Pero sana, hindi mo na hinayaan na humantong sa kailangan mo siyang bugbugin. Tapos ang dami pang nakakita sa ginawa mo kay Franco. Wala akong pakialam sa mga taong nakakita sa ginawa ko kay Franco. Dapat nga nila yung makita para maging aral yun sa kanila na mali ang pagdanakaw. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Kahit dayo ka rito, ay parte ka na rin ng aming komunidad. Hindi naman siguro lingid sa kaalaman mo ang tingin ng mga tao sa iyo rito, di ba? Kinatatakutan ka nila dahil iniisip nila na mahirap kang pakisamahan. Kasi tahimik ka at wala kang kaibigan.
Mas gusto mo mag-isa kaysa sa makihalubilo sa ibang tao. Kahit nga mga kapitbahay mo ay ayaw kang kausapin. Ano ba kasi gusto mo sabihin? Bakit di mo na lang ako diretsyahin? Ang dami mo pang paligoy-ligoy eh. Imbis na nakakauwi na sana ako ngayon sa bahay ko. Alam mo kasi, Gustavo, may mga taong nakakakita sa'yo na minsan ay naglalakad ka tuwing gabi at natatakot sila sa'yo. May ilan na ring nagsabi sa akin na dapat ay paalisin ka na rito. Pero siyempre hindi ko yung pwedeng gawin kung wala ka namang ginagawang masama. Pero sa nangyari kanina, iisipin ng mga tao na mapanganib kang tao at hindi ka dapat nandito sa aming lugar. Wala silang karapatan na paalisin ako rito. Kung anong isipin nila sa akin, ay wala rin akong pakialam. Dahil hindi ako nabubuhay para ipakita na meron akong ginagawa maganda. Ang mahalaga ay alam ko sa akin sarili na wala akong ginagawa mali at hindi mali ang ginawa ko kay Franco dahil ipinagtanggol ko lamang ang aking sarili. Naiintindihan kita, pero kapag marami na kasi nagsabi na kailangan mo nang umalis, ay wala akong magagawa kundi ang sundin sila. Ipapaalala ko lang sa iyo na ang desisyon ng mas nakakarami ang kailangan ko sundin. May sasabihin ka pa ba, Kapitan? Kung wala na, ay baka pwede na ako umuwi. Sige, pwede ka nang umuwi. Basta wag mo sanang kakalimutan ang lahat ng sinabi ko. Hindi na ako nagsalita. Umalis na ako at mag-isa akong naglakad pabalik sa bahay ko. Hindi lingid sa akin ang tingin ng mga tao sa lugar na yon. Alam ko na malaking dahilan ay ang aking itsura. Yung itsura ko kasi ay karaniwang itsura ng masasamang tao sa mga pelikula. Makapal ang balbas at bigote ko. Matalim palagi ang tingin ng mga mata. At hindi ako palasalita. Sinadya ko yun dahil ayoko nang magkaroon ng malapit na tao sa akin. Nang dahil kasi sa nangyari sa nobya ko, pakiramdam ko lahat ng tao mapapalapit sa akin ay mamamatay. Ang medyo nagulat lang ako ay nang sabihin ni Kapitan Igme na may ilang tao na nakakakita sa akin na lumalabas tuwing gabi. Totoo naman yun, pero ginagawa ko yun dahil ilang gabi na akong nakakaramdam na may aswang sa paligid. Sinisiguro ko lang na walang taong mapapahamak dahil sa aswang na yon. Ayoko namang sabihin kay Kapitan Igme ang dahilan kung bakit ako lumalabas tuwing gabi dahil ayokong malaman nila na may kakayahan akong makipaglaban sa mga aswang. Isa pa, baka hindi niya ako paniwalaan at isipin niya na nasisiraan ako ng ulo. Kinabukasan ay maaga akong nagising. Madilim pa lang ay nagpunta na ako sa likod ng aking bahay. Sa ilalim ng puno ng mangga ay inalis ko ang isang malapad na bato. Hinukay ko ang parteng yun ng lupa hanggang sa tumambad sa akin ang isang baul. Mula sa baul ay kumuha ako ng ilang piraso ng ginto na ibibenta ko sa bayan para magkaroon ako ng pera. Muli kong tinabunan ng lupa ang baul at ibinalik ko ang bato sa ibabaw nun. Nang tuluyan ng nagliwanag ay umalis na ako sa bahay. Sa aking paglalakad papunta sa sakayan ng tricycle ay nakasalubong ko si Franco. Namamaga ng gusto ang kanyang muka. Pero sa kabila ng inabot niya sa akin, ay nagawa pa rin niyang magyabang. Akala mo siguro, papaniwalaan ka ni Kapitan, no? Siyempre, mas papaniwalaan niya ako kaysa sa'yo. Kasi dayo ka lang naman dito eh. Saka lahat ng tao rito, takot sa'yo. Kaya sa susunod,
kilalanin mo muna ang binabangga mo. Wala akong panahon na makipag-usap sa'yo. May mas importante pa akong gagawin kaysa makipag-usap sa walang kwentang taong kagaya mo. Bakit ba napakayabang mo, ha? Hindi porke nabugbog mo ako gabi ay iisipin mo mas malakas ka kumpara sa akin. Kung gusto mo mag-round 2 tayo ngayon eh. At sisiguraduhin ko sa'yo magmamakaawa ka sa akin kapag nagawa kong paduguin yung bunganga mo at balutin ng pasa ang buong katawan mo. Ganyan ba talaga kapag kulang sa pansin ng isang tao? Sinabi sa akin ni Kapitan Igbe kung anong naging buhay mo noon. May mga nakilala akong inabuso at lumaki na walang magulang. Pero hindi mo naman sila kagaya. Bakit hindi ka magsimba? O kaya magkaroon ka ng oras na ikaw lang para pag nilay-nilayan mo kung tama ba ang ginagawa mo sa buhay mo? Tumigil ka! Wala kang pakialam kung tama ba ang ginagawa ko o hindi. Sandali ka, bakit ba iniiba mo usapan na? Alam ko na. Natatakot ka na makipagsuntukan sa akin, no? Lasing lang talaga ako kagabi, kaya nabugbog mo ako. Sige, ngayon mo ako subukan. Porbahan mo! Napagtanto ko na isang malaking pagsasayang ng oras ang ginagawa kong pakikipag-usap kay Franco. Kaya nilagpasan ko na siya at ipinagpatuloy ko ang paglalakad. Kahit na anong tawag niya sa akin, ay hindi ko siya nilingon. Paulit-ulit niya akong tinawag ng duwag, pero hindi ko siya inintindi at inisip ko na wala akong naririnig. Pagdating ko sa bayan, ay mabilis kong naibenta ang mga dala kong ginto. Maingat kong inilagay ang pera sa dala kong lumang clutch bag. Malaki ang napagbentahan ko, kaya alam ko nasasapat yon sa akin ng ilang buwan. Yun lang ang ginawa ko sa bayan at bumalik na ako sa aming lugar. Naisipan kong dumaan sa palengke para bumili ng kakainin ko mamayang pananghalian. Pagkatapos kong mabili ang mga dapat kong bilhin, ay lumabas na ako ng palengke. Sa labas ng palengke ay isang batang lalaki ang umagaw sa aking pansin. Nakaupo ang bata sa gilid ng kalsada kahit tirik ang sikat ng araw. Nagbebenta siya ng mais na nakalagay sa basket. Bigla kong naalala ang batang ako. Gaya niya kasi ay nagbebenta rin ako ng mais noong bata pa ako. Lumapit ako sa bata at napansin ko ang pagguhit ng takot sa kanyang muka. Mang Gustavo, ano pong kailangan niyo sa akin? Wala akong gagawing masama sa'yo. Kaya bakit takot na takot ka? Hindi po ako natatakot. Bakit naman po ako matatakot sa inyo? Hindi ko naman sinabi sa akin na natatakot ka. Kung ganun, ay totoong natatakot ka nga sa akin. Maganda yan. Ibig sabihin, ay may kamalayan ka sa mga nangyayari sa paligid mo. Alam mo kung ano ang pinag-uusapan ng mga tao. Alam mo na may mga nagsasabi na dapat akong katakutan. Magkano pa lang mais mo? Isang ₱100 po ang isang plastic. Ilang plastic pa ang meron ka? 4 na plastic na lang po. Bibili niyo na po ba lahat? Kaya niyo po tinatanong kung ilang plastic na lang po ang natitira sa akin? Bigyan mo ako ng isang plastic. Aanin ko naman ng ganong karaming mais kung bibiling ko lahat yan. Napakamot sa likod ng ulo ang bata. Inabot niya sa akin ng isang plastic ng mais. Inabutan ko naman ng bata ng ₱500 na buo. Naku, 500? Sandali lang po, magpapapalit lang po ako. Wala po kasi akong panukli eh. Teka, wag mo na akong suklian. Sa'yo na yan 500. Ano po? Seryoso po kayo? Bakit mukha ba ako nagbibiro? Hindi naman po. Ang seryoso nga po ng mukha nyo eh. Pero kung sa akin na lang po itong 500,
Sa inyo na po itong lahat ng mga mais ko. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ko kanina? Hindi ko kailangan na maraming mais. Sapat na sa akin itong isang plastic. Ang gawin mo ay umuwi ka na lang sa inyo at ibenta mo mamaya o bukas sa mga mais na natira. Teka nga, bakit parang naiiyak ka? Kasi po kanina pa po ako nagbebenta rito pero iisa pa lang po ang bumibili sa akin. Tapos tinatawaran pa po ng mga bumibili. Naiiyak na nga po kasi sobrang saya ko po. Makakauwi na po ako sa lola ko. Maraming salamat po, Mang Gustavo. Walang anuman yun. Basta palagi ka lang lumaban ng patas sa buhay. At sigurado ko na malayo mararating mo. Hindi habang panahon ay nagbebenta ka lamang ng mais. Opo, tatandaan ko po ang sinabi nyo. Salamat po ulit ha. Parang ayoko na pong maniwala sa sinasabi ng mga tao na masama kayo. Pinigilan ko ang pagngiti sa sinabi ng batang lalaki. Naglakad na ako palayo sa kanya. Sadyang malambot ang puso ko pagdating sa mga batang sa murang edad ay nagagawa ng kumita ng pera. Ganun din kasi ako dati. At alam ko kung gaano kahirap na kailangang kalimutan mong bata ka para lamang makatulong sa pamilya. Kinagabihan, habang nagluluto ako, may kumatok sa pinto. Ang unang pumasok sa isip ko ay baka si Franco yun. Kaya kinuha ko ang itak para sana takutin siya. Pagbukas ko ng pinto ay isang matandang babae ang nakita ko. Nanlaki ang mga mata niya sa dala kong itak at bahagya pa siyang napaatras. Mahabagin langit! Diyos ka! Huwag mo naman akong tatagain! Kahit matanda na ako, ayoko pang mamatay! Sino ho ba kayo? Anong kailangan niyo sa akin at andito kayo ng ganitong oras? Hindi na ako nagtataka. Kung hindi mo ako kilala kasi wala ka naman talaga kilala sa mga tao rito. Kahit matagal ka nang nakatira rito. Ako si Petra. Pero pwede mo akong tawaging Lola Petra kung gusto mo. Dinalhan lamang kita ng niluto kong ginataang pretong tilapia na maraming pechay. At bakit mo naman ako bibigyan ng pagkain? Tsaka may lason ba yan? Isa ka ba sa mga gustong paalisin ako nito? At plano mo akong patayin? Bakit ba ganyan ka kung magsalita? Talaga bang wala kang tiwala sa kahit na sino sa mga tao rito? Hindi ba bumili ka kaninang umaga ng mais sa isang batang lalaki? Apo ko ang batang yon. Siya si Baste. Sinabi niya sa akin ang ginawa mo at sobra akong natutuwa at nagpapasalamat sa iyo. Malaking tulong ang iyong ginawa. Dahil paubos na ang gamot ko. Dahil sa iyo, ay nakabili ako ng gamot at nakapagluto pa ako ng masarap na ulam. Kaya bilang pasasalamat, ay tanggapin mo itong dala kong ulam. Huwag kang mag-alala. Wala yang lason. Malinis yan. Pero Lola, hindi na sana kayo nag-abala. Wala naman akong hinihinging kapalit sa tulong na ginawa ko sa inyong apo. Bakit parang tatagyan mo ito binibigay ko sa iyo, Abang? Alam mo, Gustavo, masarap akong magluto. Pangarap ko nga sana na magkaroon ng karinderya. Kaya lamang wala pa akong puhunan. Sigurado ko na kapag natikman mo itong luto ko, ay makakalimutan mo ang pangalan mo. Maniwala ka sa akin. Imposibleng makalimutan ko ang pangalan ko. Pero sige ho, tatanggapin ko na po yung dala niyong ulam. Kinuha ko kay Lola Petra ang mangkok, pero hindi pa rin siya umaalis. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng aking pintuan.
Hindi pa ba kayo aalis? Yung bangko ko kasi, dalawa na lang kasi ang ganyan namin sa bahay. Kasi palagi na lamang nababasag ni Baste. Kukunin ko na rin sana. Ilipat mo na lamang ang laman. Kalagayan mo. Ganun ho ba? O sige, sandali lang ho. Dinala ko sa kusina ang ulam at isinaling ko yon sa isa pang mangkok. Binalikan ko si Lola Petra at ibinalik ko na sa kanya ang kanyang mangkok. Hindi ko na ho hinugasan para makaulit pa ako sa inyo. Bakit nakatitig po kayo sa akin? Hindi pa ba kayo uuwi? Hindi lang kasi ako makapaniwala. Tatao ka pala talaga. Bakit naman ho? Ano ba tingin niyo sa akin, hayop? Hindi naman sa ganon. Ang ibig kong sabihin ay kahit mukha kang hindi gagawa ng mabuti, ay may kabutihan pala dyan sa puso mo. Ngayon ay napatunayan ko na mali pala ang iniisip ng mga tao tungkol sa iyo. Sa totoo lang, isa ako sa nag-isip na masama kang tao dahil sa panlabas mong itsura at dahil wala kang kaibigan. Umuwi ka na, Lola. Baka hinahanap ka na ng apo mo. O sige, aalis na ako. At magbebenta pa nga pala kami babaya ng balot. Matamis na ngumiti si Lola Petra bago siya tuluyang umalis. Isinarado ko ang pinto at sandali akong natigilan. Ang totoo ay iniiwasan ko na magkaroon ng mahabang interaksyon o pakikipag-usap sa tao. Natatakot kasi ako na baka mapalapit ako sa tao at maulit na naman yung nangyari sa nobya ko na pinatay ng aswang. Tinabi ko sa sarili ko na yun na ang una't huling gagawin ko yun. Ipinaalala ko sa akin sarili na kailangan kong mabuhay ng mag-isa upang wala nang mamatay ng dahil sa akin. Bago ako matulog ng gabing yon, ay may naramdaman akong kakaiba sa paligid. Biglang uminit ng bagya ang agimat na nakasabit sa akin leeg. Isa yung indikasyon na may aswang sa malapit. Agad kong kinuha ang itak at lumabas ako ng bahay. Naglakad ako at tinalasan ko ang aking pakiramdam. Hanggang sa bigla akong huminto dahil ramdam ko na may sumusunod sa akin. Pagharap ko sa likuran ay isang mabangis na aswang ang pasugod sa akin. Mabilis ang kanyang galaw at sa itsura niya ay halatang gutom na gutom siya. Tumakbo ako palapit sa aswang at sa isang mabilis na galaw ay nagawa kong tagain sa leeg ang aswang. Agad siyang tumumba. Tumayo ako sa tabi niya at tinitigan ko siya sa kanyang muka habang unti-unti siyang nawawalan ng buhay. Alam ko kung anong uri ka ng aswang. Isa ka sa grupo ng mga aswang na kinakalaban ko noon sa lugar kung saan ako nagmula. Paano niyo ako nasundan dito? Hindi na nagawang sagutin ng aswang ang tanong ko dahil tuluyan na siyang nalagutan ng hininga. Tumiim ang bagang ko. Agad kong naisip na mukhang matagal na akong hinahanap ng grupo ng mga aswang na umaatake noon sa lugar na pinanggalingan ko. Napagtanto ko na napakatindi ng galit nila sa akin para sundan nila ako kung saan ako nagpunta. At nang gabing yon ay tinanggap ko na kailangan kong bumalik sa pakikipaglaban sa mga aswang dahil sigurado ko na hindi yon ang unang aswang na papatayin ko sa lugar na aking nilipatan. Nang sumunod na araw ay nagulantang ang lahat nang nakita nila ang walang buhay na katawan ng aswang. Lahat ay nagtaka kung sino ang pumatay sa nilalang na yon. Habang pinalilibutan ng mga tao ang aswang, ay nakatayo ako sa hindi kalayuan at nagmamasid. Kasama sa mga taong nagkukumpulan, si Lola Petra. Maya-maya pa ay dumating na si Kapitan Igmi at sumunod si Franco. Wala bang nakakita sa inyo
kung sino ang pumatay sa aswang na yan. Lahat ng naroroon ay sumagot na hindi nila nakita kung sino ang pumaslang sa aswang. At ginamit ni Franco ang pagkakataon na yon para magsinungaling at magyabang. Sige. Aamin ako, Kapitan. Ako ang pumatay sa aswang na yan eh. Naglalakad kasi ako kagabi. Tapos bigla niya akong inatake. Mabuti na nga lang at may dala akong itak. Dahil kung hindi, baka napatay na ako ng halimaw na yan eh. Talagang nilakasan ko lang ang loob ko kasi alam ko na kapag nabuhay pa yan, ay malaki ang posibilidad na meron pa yung mabibiktima. Totoo ba yung sinasabi mo? Baka kwentong barbero lang yan. Kapitan naman, bakit ba ang tingin mo sa akin palaging hindi gagawa ng tama? Hoy, Franco! Ikaw nga huwag magsinungaling. Imposibleng ikaw ang pumatay sa aswang. Dahil nung naglalako kami ni Basti ng balot kagabi, ay nakita ka namin sa inuman sa kabilang barangay. Huwag mo ngang ugaliin na magnakaw ng papuri na hindi naman dapat sa iyo. Nakita mo na, Franco. Mabuti na lamang at andito si Haling Petra. Hindi, maniniwala na kami sa kasinungalingan mo. Ito naman si Haling Petra, walang pakikisabi. Aba, ako pa talaga ang sinabihan mo yan. Kung ako walang pakikisama, ikaw naman ay ubod na sinungaling. Tama na yan. Kung sino man ang pumatay sa aswang na yan, ay maraming salamat sa kanya. Tama rin ang sinabi ni Franco na kung nabuhay pa ang aswang na yan, ay malamang may mabibiktima pa yan. Kapitan, sa tingin niyo ho ba ay ligtas pa rito sa barangay natin? Paano pala kung hindi lang isang aswang ang darito? Paano kung marami sila? Sa ngayon, ay kailangan mag-ingat tayong lahat. Hayaan nyo at magtatalaga ako ng ilang tanod na magbabantay sa atin mula gabi hanggang madaling araw. Huwag na rin kayong lumabas tuwing gabi kung wala kayong gagawing importante. Saka na tayo maging kampante kapag nasiguro na natin na wala ng aswang dito sa atin. Inutusan ni Kapitan Igme ang mga tanod na sunugin ang katawan ng aswang. Agad na tumalima ang mga tanod at sinundan ng ilang tao ang mga tanod upang panoorin ang pagsusunog sa katawan ng aswang. Tumalikod na ako para bumalik sa bahay, pero napahinto ako nang tinawag ni Lola Petra ang pangalan ko. Tumayo siya sa unahan ko. Ano kung kailangan nyo, Haling Petra? Narinig mo naman siguro ang mga sinabi ni Kapitana. Kailangan nating mag-ingat dahil baka meron pang aswang dito sa atin. Hindi ako bingi, kaya narinig ko ang lahat ng yun. Tsaka hindi niyo ako kailangan paalalahanan. Isa pa, kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Sandali. Ikaw ba pumatay sa aswang, Gustavo? Ano ba sinasabi nyo? Ang sabi mo ay hindi ka bingi, hindi ba? Gusto mo bang ulitin ko pa ang tanong ko? Hindi ko kasi alam kung anong tumatakbo sa isip nyo para tanungin mo ko nang kung ako ang pumatay sa aswang. Hindi ako ang pumatay sa halimaw na yon dahil wala akong pakialam sa problema ng lugar na ito. Hindi yan ang nakikita at nararamdaman ko sa iyo. Kahit tahimik ka at parang walang pakialam sa nangyayari sa paligid mo, ay ramdam ko ang kabutihan dyan sa puso mo. Kaya duda ako sa sinabi mo. Malakas ang pakiramdam ko na ikaw ang pumatay sa aswang. Isipin nyo na ang gusto nyong isipin. Wala akong oras para pilitin kang maniwala sa akin. Mas kilala ko ang sarili ko, Haling Petra. Hindi ko sasayangin ang oras at lakas ko sa pagpatay sa isang aswang, lalo na't alam ko na kapag ginawa ko yun, ay ilalagay ko lamang sa bingit ng kamatayan ang sarili kong buhay. Hindi ko na hinintay na magsalita pa si Lola Petra at tumalikod na ako. Malalaki ang mga hakbang na bumalik ako sa bahay ko. Kailangan ko nang tumakas sa pakikipag-usap kay Lola Petra dahil magaling siyang bumasa ng tao.
Baka kapag tumagal pa ang aming pag-uusap, ay malaman niya na ako ang totoong pumatay sa aswang at ayokong mangyari ang bagay na yon. Simula noon, ay naging gabi-gabi na ang paglabas ko upang masiguro ang kaligtasan ng mga tao. Kahit hindi maganda ang tingin nila sa akin, ay hindi ko pa rin sila kayang pabayaan dahil isa sa ipinangako ko sa akin lolo ay poprotektahan ko ang mga inosente mula sa mga aswang habang ako ay nabubuhay. Ngunit ayokong malaman ng mga tao na may kakayahan akong makipaglaban sa mga aswang. Kaya ginawa ko ang lahat para hindi nila malaman ang aking ginagawa. Isang gabi, habang tahimik akong naglalakad, ay may naramdaman na naman akong nakasunod sa akin, pero alam kong hindi yun isang aswang. Paglingon ko, ay otomatiko akong napasimangot dahil nakita ko si Franco na papalapit sa akin habang nakangisi. Anong ginagawa mo rito sa labas, ha? Sino ka ba? Para ipaalam ko sa'yo kung anong ginagawa ko. Yun ang nakakapigod sa'yo eh. Yung pagsagot-sagot mo ng ganyan eh, na para bang mas mataas ka sa aming lahat dito. Hindi mo ba alam na maaaring may aswang pa rito sa barangay natin, tapos nandito ka pa sa labas na ganitong oras? Baka kapag nakita mo yung aswang maihi ka sa salawal mo sa sobrang takot. Alam mo ba kung bakit ako nasa labas ngayon? Dahil gusto kong pumatay ng aswang. Nasaan? Nasaan ang ano? Ang pakialam ko. Wala akong pakialam kung anong ginagawa mo ngayon at wala rin akong pakialam sa gagawin mo sa mga susunod pang mga araw at gabi. Napakayabang mo talaga. Ano kaya kung ikaw muna ang patayin ko bago yung aswang? Pagaligin mo muna yung sugat sa buka mo bago mo ko hamunin. Baka kapag pinatulang kita ngayon, ay paniguradong tuluyang masira na ang pagbumuka mo. Talagang sinasagad mo, pasensya ko ah. Ano? Suntukan na lang tayo ngayon. Hindi pa ako nakakaganti sa iyong hayop ka eh. Kung inaakala mo na palalampasin ko ang pambubugbog mo sa akin, ay nagkakamali ka. Biglang dumating si Kapitan Igme kasama ang 2 tanod. Agad siyang pumagitna sa amin ni Franco. Kayong dalawa na naman. Ang layo-layo pa lang namin, pero dinig na namin ang pag-aaway ninyo. Hindi ho ako nakikipag-away. Sinasagot ko lang ang sinasabi ng mayabang na ito. Ako pa talaga mayabang ha? Ikaw nga ito nag-aamo ng away eh. Kapitan, maniwala ka sa akin. Gusto na naman akong bugbugin ng Gustavo eh. Manahimik ka. Narinig namin ang mga pinagsasabi mo. Alam kong ikaw itong nag-aamo ng away. Hindi ba nag-uusap na tayo? Nangako pa nga kayo na hindi nyo nauulitin ang nangyari sa inyo noon. Ano na naman ba ito? Hindi nyo ba kayang lumayo sa isa't isa? Yang si Franco ang palayuin nyo sa akin dahil yan ang lapit sa akin. Nag-aalala lang naman ako sa kanya, Kapitan eh. Kasi nasa labas siya ng ganitong oras kahit alam niya na pwede may aswang pa rito sa barangay natin. Siyempre, may pakialam ako sa lahat ng tao rito, kahit pa sa mga dayo lang. Kung hindi kita kilala, ay maniniwala sana ako sa sinasabi mo. Pero kilala kita, Franco. Sige na, umuwi na kayo dalawa. Dahil bawal mo na lumabas na ganitong oras, maliban sa akin at sa mga tanod. Upang hindi na humaba pa ang usapan, ay sinunod ko na lang ang sinabi ni Kapitan Igme. Pikon na pikon ako kay Franco nang dahil kasi sa kanya ay hindi ako makapagbabantay sa gabing yon. Ramdam ko pa kasi na may mga aswang pa sa paligid at mukhang marami pa sila. Nag-aalala ko sa mga pwedeng mangyari pero wala akong magagawa kundi ang umuwi dahil baka kapag sinuway ko si Kapitan Igme ay malaman pa nila kung ano ang kaya kong gawin. Kinaumagahan ay nangyari na nga ang isa sa iniiwasan kong mangyari. Isang tanod ang pinatay ng aswang nung nakaraang gabi. Ayon sa narinig ko, ay inatake ng 2 aswang sina Kapitan Igme at ang mga tanod.
lahat sila ay sugatan. Ganun pa man, sa kabila ng mga sugat na natamo ni Kapitan Igme, ay nagpatawag pa rin siya ng pagpupulong sa plaza. Maraming tao ang nagpunta roon. Nagpunta rin ako, pero hindi ako sumama sa mga taong nagkukumpulan sa harapan ni Kapitan Igme. Nakatayo lang ako sa hindi kalayuan kung saan dinig ko pa rin ang sinasabi ng aming kapitan. Kagabi, habang nagro-ronda kami ng mga tanod ko, ay 2 aswang ang umatake sa amin. At sa kasamaang palad, namatay ang isang tanod sa pangyayaring yon. Nakikiramay ako sa pamilya ni Rogelio at sa lahat ng kanyang naulila. Nang dahil sa nangyari, ay napag-alaman namin na may mga aswang nang sumasalakay dito sa ating barangay. Kung ilan sila at kung bakit nila yung ginagawa, ay wala akong ideya. Kaya hinihimok ko ang lahat na manatili sa loob ng bahay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Kailangan muna natin magtiis hanggang sa makasiguro na tayong ligtas na ulit dito sa ating lugar. At nangangako ko na gagawin namin ang lahat kasama mga tanod ko para maresolba ang ating problema. Naramdaman ko ang takot ng bawat taong naroon. Alam ko sa sarili ko na ako ang dahilan kung bakit may nangyayaring pag-atake ng mga aswang. Kaya ako dapat ang gumawa ng paraan para maresolba ang problema naming lahat. Paalis na sana ako nang biglang lumapit si Lola Petra at Baste. May dalang basket si Lola Petra na may nakalagay na banana Q. Mang Gustavo, baka gusto niyo po ng banana Q. Bili na po kayo sa amin. O sige, bigyan mo nga ako ng isa. Heto po, oh. Pili po kayo ng maraming asukal kasi masarap po to. Oo nga pala, Gustavo. Totoo ba na nagkasagutan na naman kayo ni Franco noong nakaraang gabi sa labas? Wala pala talaga may tatago sa lugar na ito. Lahat ng tao ay nalalaman ang nangyayari. Siyempre, bukod sa baka maging pugad na mga aswang ang barangay na ito, ay matagal na itong pugad ng mga tsismosa. Alam mo, ikaw na magpasensya at umiwas kay Franco dahil ikaw ang mas may matinong pag-iisip kaysa sa kanya. Talagang wala ka pa rito. Ay sakit na yun sa ulo. Walang silbi ang pag-iwas ko sa kanya kung siya naman ang lapit ng lapit sa akin. Talagang naghahanap yata tayo ng gulo para magpapansin. Tama ka dyan. Ganyan talaga ang ugali ng taong yon. Pero nasa labas ka pala kagabi. Mabuti na lang at hindi ka nadamay sa mga inatake ng aswang. Ano ba kasi ginagawa mo sa labas ng ganung oras? Nagpapahangin lamang po ako. Kahit alam mo may posibilidad na may aswang, ay talagang naisipan mo bang magpahangin? Nagpapahangin ka ba talaga? O may iba kang ginagawa? Ano naman ang ibang pwede kong gawin sa labas kagabi? Aba malay ko. Ikaw ang makakasagot niyan. Kaya ko nga itinatanong sa iyo. Tinatanong niyo ba yan sa akin? Kasi hanggang ngayon, ay iniisip niyo pa rin na ako ang pumatay doon sa aswang? Na kaya ako nasa labas ay dahil naghahanap ako ng aswang para patayin? Aba, wala akong sinabing ganyan. Ikaw ang nagsabi niyan. Kaya, baka nga ganon ang ginagawa mo. Wala kang nga sinabing ganon. Pero alam ko kung anong tumatakbo sa isip mo. Alam mo, Gustavo, kung ikaw talaga ang pumatay sa aswang, ay kailangan malaman yun ng lahat. Hindi mo ba naisip na yun na magiging daan para magbago ang tingin ng mga tao sa iyo? Makikita nila na hindi ka nila dapat katakutan. Makikita nila ang pagkatao mo na ipinakita mo sa amin ng aking apo. Wala akong pakialam kung habang buhay pa akong katakutan ng mga tao. At wala akong pakialam sa kung iniisip nila sa akin. Isa pa, wala ho kong kakayan na makipaglaban sa mga aswang. Kaya alisin niyo na ho sa utak niyo ang hinala niyo na ako ang pumatay doon sa aswang. Pero mukha po kayong malakas eh.
Ang laki po kasi ng katawan nyo. Kung titignan ko po kayo, masasabi ko po na kaya nyo nga pong pumatay ng aswang. Talagang maglola nga kayo. Parehas kayong makulit. Bakit hindi na lang kayo magpasalamat na merong pumatay doon sa aswang? Kung ayaw niyang malaman ng mga tao ang ginawa niya, ay irespeto na lang natin siya. Nasabi ko to dahil kung nais niyang malaman ng mga tao na siya ang pumatay sa aswang, ay kusa siya magpapakilala. Hindi ho ba? Lumayo na ako kina Lola Petra at Baste. Muli kong iniwasan ang pakikipag-usap sa kanila dahil malakas ang pakiramdam ko na kapag nagtagal ay malalaman na nila ang tinatago ko. Ipinagpatuloy ko ang aking paglabas tuwing gabi upang tugisin ang mga aswang. Sa pagkakataon na yon ay mas naging maingat na ako sa aking galaw dahil alam ko na nagro-ronda rin sina Kapitan Igmi at ang mga tanod. Kapag nakita nila ako sa labas sa gabi, ay paniguradong kikwestiyonin nila ako. Hanggang isang gabi, 2 aswang ang aking nakalaban malapit sa kasukalan. Dahil sa biyasa ako sa pakikipaglaban, ay nagawa ko silang paslangin gamit ang itak at sarili kong lakas. Kinaumagahan, pinagkaguluhan ng mga tao ang 2 bangkay ng aswang. Habang nakamasid ako sa hindi kalayuan, ay nasaksiyan ko ang pagtataka ng mga tao kung sino ang pumaslang sa mga halimaw. Nang dumating si Kapitan Igmi, ay hindi rin siya makapaniwala. Maya-maya pa, ay dumating na rin si Lola Petra at sumunod si Franco. Sino kaya ang pumatay sa mga aswang na yan? Bakit kaya hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpapakilala? Ayaw niyo kasi maniwala sa akin, Kapitan eh. Ako nga ang pumatay sa 2 yan. Gumamit ako ng sibat na gawa sa kawayan. Kung nakita niyo lang sana ang hirap na dinanas ko para lang mapatay ang aswang na yan, ay siguradong hahanga kayo sa akin. Halatang nagsisinungaling ka, Franco. Tignan mo mabuti ang mga sugat ng mga aswang. Malinaw na itak ang ginamit sa pagpatay sa mga yan at hindi isang sibat. Tama. Itak nga ang ginamit ko. Nakalimutan ko kasi sobrang napagod ako sa pakikipaglaban sa kanila eh. Pwede ba, Franco? Walang maniniwala sa iyo na kaya mo pumatay ng aswang. Eh kay Gustavo nga, hindi ka na umubra. Sa aswang pa kaya? Tumahimik ka nga, matanda ka. Pumapatol ako sa matanda para sa kaalaman mo. At pumapatol din ako sa lalaking malaki ang katawan pero puro kayabangan ang alam. Ano? Gusto mo ba'y magsuntukan tayo dito ngayon? Karatihin pa kita dyan eh. Aba, talaga gusto mo masaktan ha? Sige, pagbibigyan kita. Tama na yan, Franco. Hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kay Aling Petra. Matuto ka namang gumalang sa mas nakatatanda sa'yo. Bastos kan talaga. Grabe din kasi ang bunganga na matandang yun eh. Kala mo, Almalite eh. Sinabi ng tumigil ka na eh. Tama na. Tatamaan ka sa akin. Tumahimik si Franco nang sigawan siya ni Kapitan Igmi. Tila nainis si Franco, kaya mas pinili na lang niya ang umalis. Nahihiwagaan na talaga ako kung sino ang taong nagtatanggol sa atin laban sa mga aswang. Sa palagay ko, ay nais ng tao na yon na wag nating malaman kung sino siya. Baka ayaw niya ng atensyon. Magpasalamat na lang tayo dahil meron tayong tagapagtanggol. Kung tama ang sinabi nyo, ibig sabihin ay napakabuti ng taong yon. Aba, bihira sa tao ang ayaw ng papuri at atensyon, lalo na kung may nagawa siyang napakalaking kabutihan. Sana ay makilala ko siya para personal akong makapagpasalamat sa kanya. Biglang tumingin si Lola Petra sa akin. Sandaling nagtama ang mga mata namin. Ngumiti siya na para bang nagpapasalamat siya sa akin. Agad akong tumalikod at naglakad palayo. Ramdam ko na hanggang sa sandaling yon ay may hinala pa rin siya na ako ang pumapatay sa mga aswang sa lugar na yon.
Naging usap-usapan ng mga tao ang misteryosong tagapagtanggol. Marami ang may gustong makilala kung sino ang pumapatay sa aswang. Kanya-kanya rin sila ng haka-haka sa pagkatao ng tagapagtanggol. Kung tutusin, pwede kong gamitin ang pagkakataon na yon para mag-iba ang tingin at pakikitungo ng mga tao sa akin. Pwede kong sabihin sa lahat na isa akong mananabas o manunugis ng mga aswang. Pero hindi ko yun gagawin. Wala na akong pakialam sa kung anong magiging tingin sa akin ng iba. Mas gusto ko ang tahimik na buhay at hindi yung sa tuwing may problema sa aswang ay ako ang lalapitan. At gusto ko, kikilos ako ng naaayon sa aking kagustuhan at hindi sa dikta ng ibang tao. Isang gabi, pagkatapos kong maghapunan, ay umupo ako sa labas ng aking bahay. Maya-maya pa ay dumaan sina Lola Petra at Baste. May dala silang basket. Sumisigaw si Baste ng balut. Tinawag ko sila para bumili. Bibili po ba kayo, Mang Gustavo? Ano ka ba naman, Baste? Kaya nga niya tayo tinawag. Malamang ay bibili siya. Ilang balot ba ang bibilin mo? Isa lang ho. Inabutan ako ni Lola Petra ng isang balot. Binayaran ko siya ng 100 piso. Nako, wala pa kaming panukli, Gustavo. Pwede mano ka kasi namin. Huwag niyo na ho kong suklian. Sa inyo na po lahat ng yan. Bigyan mo lang ulit ako ng ulam sa susunod. Aba sige, bukas na bukas din ay maghahatid ako sa iyo ng ulam. Oo nga pala, bakit nagbebenta pa kayo ng ganitong oras? Hindi ba kayo natatakot sa aswang? Eh siyempre natatakot kami. Pero mas natatakot kaming mamatay sa gutom. Kung hindi kami magbebenta ng kung ano-ano, ay magugutom kami ng apo ko. Kahit na, Lola Petra, ang dapat na prioridad ninyo ay ang buhay at kaligtasan nyo. Paano kung sa paglalakad nyo sa gabi ay may aswang kayong makasalubong? May dala naman ako ditong kutsilyo. Nandito sa basket namin. Kapag sinubukan kaming atakihin ng aswang, ay sasaksakin ko siya ng paulit-ulit hanggang sa malagutan siya ng hininga. Sa tingin nyo ba, ay ganun lang kadali pumatay ng isang aswang? Hindi sapat na meron kayong dalang kutsilyo. Kailangan nyo ng kasanayan pagdating sa bagay na yon. Bakit kung baka pagsalita kay parang may alam ka sa pakikipaglaban sa mga aswang? Totoo ga ang kasabihan, sa bibig nahuhuli ang isda. Hindi po palaging sa bibig, Lola. Kasi nung namingwit po ako sa ilog nung isang araw ay sahasang ko po nahuli yung isda kasi dun sumabit po yung kawil. Kasabihan lang yon. Masyado mo namang ginagawang literal. Mas mabuti pa po na maglako na kayo para maubos na kagad yung paninda nyo. O sige, aalis na kami. Maraming salamat, Gustavo. Makahulugang ngumiti si Lola Petra bago sila umalis ng kanyang apo na si Baste. Kinabahan ako dahil napagtanto ko na nadulas ako sa sinabi ko kanina sa kanila. Talagang malakas ang pakiramdam ni Lola Petra at may hinala ako na hindi magtatagal ay malalaman na niya ang katotohanan. At kapag nangyari yon, wala akong ideya kung kaya bang itago ni Lola Petra ang sikreto ko o baka ipagkakalat niya yon sa lahat. Pagsapit ng 10:00 ng gabi, ay naghanda na ako sa paglabas. Dala ko ang itak na bagong hasa. Siniguro ko na walang makakakita sa akin, kaya mas pinili kong maglakad sa mas madidilim na parte. Nagulat ako nang narinig ko ang malakas na pagsigaw ni Baste ng balut. Nataranta ko at naghanap ako ng pwede kong pagtaguan. Isang malaking puno na nasa gilid ng kalsada ang inakyat ko at doon ako nagtago. Maya-maya pa ay dumaan na
sina Baste at Lola Petra. Talaga bang hindi sila natatakot sa aswang? At hanggang ngayon ay nagbibenta pa rin sila? Sinundan ko ng tingin ang maglola. Gusto ko sana silang kausapin at piliting umuwi. Pero sigurado ko na mas lalong lalakas ang hinala nila na ako ang pumapatay sa aswang. Malalaman kasi nila na sa oras na yun ay nasa labas pa ako. Hindi pa man nakakalayo, sina Lola Petra ay 2 aswang ang nakita kong marahang lumabas sa talahiban sa gilid ng daan. Kinabahan ako dahil alam kong balak biktimahin ng mga yun ang maglola. Walang kamalay-malay, sina Lola Petra at Baste na 2 aswang ang nakasunod sa kanila. Luminga ako sa paligid. Umasa ako na naroon sina Kapitan Igme at ang mga tanod para iligtas sina Lola Petra. Ngunit bigo akong makita sila. Tila naramdaman na ni Lola Petra na merong sumusunod sa kanila, kaya lumingon sila sa kanilang likuran. Nagulantang silang 2 sa mga aswang. Agad na inilabas ni Lola Petra ang kutsilyo at itinutok niya yon sa 2 aswang. Doon na ako tumalon mula sa puno, pero bago pa ako makalapit sa kanila ay sinugod na sila ng aswang. Malakas na napasigaw si Lola Petra nang kagatin ng aswang ang kamay niya. Nabitiwan niya ang kutsilyo. Pinagsusuntok naman ni Baste ang aswang. Hayop ka! Bitiwan mo ang lola ko! Ako ang kalabanin mo! Baste, tumakbo ka na! Ako nang bahala sa lola mo! Mang Gustavo! Tumakbo ka na! Opo! Mabilis na tumakbo si Baste. Tinaga ko sa batok ang aswang na kumagat sa kamay ni Lola Petra. Humarap sa akin ang aswang at bago pa niya ako atakin ay itinara ko na sa tapat ng puso niya ang itak habang ang isang aswang ay tumalon papunta sa akin. Nang malapit na sa akin ang aswang ay iniumang ko ang itak ko at sumaksak yon sa bibig ng aswang. Tumagos sa likod ng ulo ng aswang ang dulo ng itak ko. Paghugot ko ng itak ay walang buhay na bumagsak ang aswang sa lupa. Lumabas si Baste mula sa talahiban kung saan siya nagtago at patakbo siyang lumapit. Lola, may sugat po kayo sa kamay. Ayos lang ako. Malayo ito sa bituka. Hindi ko ito ikababatay. Sumama na muna kayo sa bahay ko. Kailangan malinisan ang sugat mo, Lola Petra. Meron din akong gamot sa sugat doon. Inalalayan ko si Lola Petra sa paglalakad. Nilakasan ko ang pakiramdam ko dahil baka biglang may aswang na naman na umatake sa amin. Hindi nagtagal ay nakarating kami sa bahay ko. Pinaupo ko si Lola Petra matapos kong isarado ang pinto. Kumuha ako ng panlinis sa sugat at sinimulan kong linisin ang sugat ni Lola Petra sa kamay niya. Maraming salamat sa pagliligtas mo sa amin ng apo ko. Kung di ka dumating, ay baka napatay na kami ng aswang. Bakit kasi nagbebenta pa rin kayo ng balot ng ganitong oras? Dapat ay nakinig na lang kayo sa sinabi ko sa inyo kanina. Alam ko na maaaring namatay na kami kanina. Pero may isang bagay akong ipinagpapasalamat sa nangyari. Yun ay napatunayan namin na ikaw nga ang pumapatay sa mga aswang, Gustavo. Hindi porke nakapatay ako ng aswang kanina, ay ako na ang pumatay sa iba pa. Sadyang kusang kumilos lang ang katawan ko dahil hindi ko kayang hayaan kayo mapahamak. Huwag ka nang magkaila pa, Gustavo. Nakita ko kung paano mo pinatay yung 2 aswang sa napakaikling minuto lamang. Halatang sanay na sanay ka sa pakikipaglaban. Yung galaw mo, halatang kalkulado at pinag-aralan. Kaya nga po, sobrang galing niyo po, Mang Gustavo. Ang bilis niyo pong napatay yung 2 aswang tapos hindi man lang po kayo nasugatan. Huwag ka mag-alala. Kung wala kang planong sabihin sa mga tao na ikaw ang pumapatay sa mga aswang, ay hindi namin sasabihin sa kanila ang aming nalaman.
Sa tingin ko, ay wala na akong magagawa. Kundi ang aminin sa inyo ang totoo. Dahil kahit anong sabihin ko, ay papaniwalaan niyo pa rin ang inyong hinala. Tama kayo. Ako nga ang pumatay sa iba pang mga aswang. Isa akong mananabas ng aswang sa lugar namin. Umalis ako ron dahil gusto kong makalimutan ang masakit na karanasan ko roon. Isa pa, alam ko na ako ang pinupuntirya ng mga aswang dahil galit sila sa akin. Ako kasi ang dahilan kung bakit mabilis silang nauubos. Tama ba ang aking pagkakaintindi? Sinundak ka rito ng mga aswang na dati mong kinalaban sa lugar kung saan ka nanggaling. Ganun na nga ho. Pero hindi ko intensyon na sundan ako rito ng mga aswang at magkaroon dito ng kaguluhan. Hindi ko naman akalain na masusundan nila ako rito. Wala kang dapat na ipaliwanag, Gustavo. Para sa akin, ay wala kang kasalanan sa nangyayari. Maganda nga na ikaw mismo ang gumagawa ng paraan para matapos ng kaguluhan dito. Pero ano ba ang dahilan? At ayaw mong ipaalam sa mga tao na ikaw ang pumapatay sa mga aswang? Sigurado ko na kapag nalaman nila yon, ay magbabago ang tingin nila sa iyo. Ayaw mo bang mangyari ang ganon? Sinagot ko na po ang tanong niyong yan. Isa pa, ayokong may makaalam na may kakayahan ako makipaglaban sa mga aswang. Kahit nga sana sa inyong dalawa, ay ayokong sabihin. Pero wala na akong magagawa dahil nalaman niyo na. Hindi ko kasi kayo kayang hayaang mapahamak ng dahil sa mga aswang. Tunay kang mabait ka, Gustavo. Patawarin mo kami kung hinusgahan ka namin ni Baste sa panlabas mong itsura. Ginagawa ko lamang ang alam kong tama. Pero sana, ay di ba kalabas sa ating tatlo ang nalaman niyo tungkol sa akin? Pangako, Gustavo. Wala kaming pagsasabihan. So din po, promise po. Hindi ko po sasabihin sa kahit na kanino na nakipaglaban po kayo sa aswang. Inaasahan ko. Natutupad kayo sa ipinangako niyo sa akin. Tinapos ko na ang paglilinis sa sugat ni Lola Petra. Nilagyan ko na yun ng gamot at benda. Inihatid ko na rin sila sa kanilang bahay para makasigurado ako na ligtas silang makakauwi. Hindi na ako nagtagal doon at bumalik na ako sa bahay ko. Magaan ang aking pakiramdam nang humiga ako sa papag. Muli ko kasing naramdaman yung pakiramdam na may mga taong nagpapasalamat sa akin dahil nagawa kong iligtas ang kanilang buhay. Kahit nalaman ni na Lola Petra at Baste ang sikreto ko, ay masaya pa rin ako dahil ligtas silang dalawa. Kinabukasan ay nagkagulo na naman ang mga tao dahil sa 2 bangkay ng aswang na kanilang nakita. Naging masaya sila dahil sa misteryosong tagapagtanggol na pumapatay sa mga aswang. Pagsapit ng tanghali, ay binisita ako ni Lola Petra. May dala siyang mangkok ng adobong manok. Maraming salamat pala ulit sa pagliligtas mo sa amin kagabi ni Baste. Walang anuman yun, Aling Petra. At sana ay wag na kayo magbenta tuwing gabi para hindi na maulit ang nangyari. Hindi sa lahat ng oras ay malalaman ko na inaatake kayo ng aswang. Huwag kang mag-alala. Dahil nakapag-desisyon na kami ni Baste na hindi muna kami maglalako ng balot sa gabi. Saka na lang kapag wala ng mga aswang. Mabuti naman ho kung ganun. Tama po ang desisyon yung dalawa. Pero alam mo ba, na grabe ang papuri ng mga tao sa iyo. Lahat sila ay gustong malaman kung sino ang aming lihim na tagapagtanggol. Wala akong balak na magpakilala sa kanila, Lola Petra. Ayoko maging magulo ulit ang buhay ko. Isa pa, naranasan ko na noon sa lugar namin na purihin ng mga tao dahil sa pagliligtas ko sa buhay nila. Para ho sa akin ay sapat na yun. Ang gusto ko lang mangyari ngayon ay maubos na kagad ang mga aswang na sumasalakay dito.
Sa tingin mo ba, ay marami pa ang mga aswang na kailangan mong patayin? Hindi ko po alam. Kaya wala akong ideya kung kailan matatapos ang lahat ng ito. Pero wag po kayong mag-alala kasi hindi ako titigil hanggat hindi sila nauubos. Gagawin ko ang lahat para bumalik sa normal ang buhay ng mga tao rito. Muling nagpasalamat si Lola Petra at pagkatapos ay nagpaalam na siya. Nang nakaalis na siya, ay nagsimula na akong maghain ng pagkain para sa aking pananghalian. Habang kumakain, ay naisip ko na maaaring maging mahaba pa ang laban na kailangan kong harapin. Kaya kailangan kong maganda ng husto. Isang umaga, nasa likod ako ng aking bahay habang naghahasa ng itak. Maya-maya pa ay humahangos na dumating si Baste at bakas sa mukha niya ang labis na pag-aalala. Itinigil ko ang aking ginagawa at hinarap ko si Baste. Bakit parang hindi mapinta ang mukha mo? May masama bang nangyari? Meron po. Papunta na po rito ang mga tao. Teka, at bakit naman sila papunta rito? Sandali. Sinabi niyo ba ni Lola Petra sa kanila na ako ang pumapatay sa mga aswang? Hindi po. Hindi po namin yung ginawa. Bago pa matapos ni Baste ang kanyang sinasabi, ay narinig ko mula sa harapan ng aking bahay ang sigawan ng mga tao. Tinatawag nila ang pangalan ko. Labis ako nagtaka. Pumunta ako sa unahan ng aking bahay at bumungad sa akin ang mga tao. Nasa harapan nila si Franco na may nakakalokong ngisi habang nakatingin sa akin. Anong kalokohan na naman ba ito, Franco? Hindi ito isang kalokohan. Nandito kami para paalisin ang aswang sa aming lugar. At ikaw yon, Gustavo! Ano ka mo? Ako? Aswang? Nagpapatawa ka ba? Kung di ka aswang, ipaliwanag mo kung bakit simula na dumating ka rito ay nagkaroon na ng aswang dito. Kaya sigurado ako na ikaw nga ang aswang. Baka nga ikaw pa ang pinuno ng mga aswang eh. Hindi totoo yan. Hindi aswang si Mang Gustavo. Baste, huwag ka na makialam iyo. Hoy, Baste! Lumayo ka nga sa aswang na yan! Mamaya kainin ka niyan! Sinabi nang hindi ako aswang eh. Sa tingin mo ba ay maniniwala kami sa sinasabi mo ngayon? Kaya kung ayaw mong kami ang pumatay sa'yo, ay mas mabuti pang umalis ka na. Nagngalit ang bagang ko. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay. Galit na galit ang mga taong nasa aking harapan. Sigurado ko na kahit itanggi ko ang paratang nila sa akin, ay hindi nila ako paniniwalaan. Para sa ikatatahimik niyong lahat, ay aalis na lang ako rito. Mabuti naman. Yan lang naman talaga dapat mong gawin eh. Aswang! Pinauwi ko na si Baste sa bahay nila. Pumasok na ako sa aking bahay at nagsimula na akong mag-empake ng mga damit. Sa labas ay paulit-ulit akong tinatawag na aswang ng mga tao. Pero sa kabila ng nangyayari ay hindi ko naisip na sabihin sa kanila kung sino talaga ako at kung ano ang kaya kong gawin. Maya-maya pa ay nawala na ang ingay ng mga tao sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na magkakasabay silang naglalakad papalayo sa bahay ko. Ipinagpatuloy ko ang aking pag-iimpake. Hindi pa rin ako makapaniwala sa nangyayari. Kahit wala sa plano ko ang umalis sa lugar na yon, ay sinunod ko na lang ang gusto ng mas nakararami para hindi na magkagulo. Makalipas ang ilang sandali, ay may kumatok sa pinto. Nang buksan ko yon, ay bumungad sa akin si Lola Petra. Pinapasok ko siya dahil ayokong may makakita na kausap niya ako. Baka kasi pati siya ay pag-initan ng mga tao. Sinabi sa akin ni Baste ang nangyari. Totoo bang aalis ka na rito, Gustavo? Dahil sa sinabi ng mga tao na isa kang aswang. Opo, Lola Petra. Mas mabuting
Sundin ko na lamang kung ano ang gusto nila kaysa magkagulo. Bakit hindi mo sinabi sa kanila na hindi ka isang aswang? Sa tingin niyo ba ay hindi ko yung ginawa? Wala pa rin nangyari dahil ayaw nilang maniwala sa akin. Eh di dapat sinabi mo na ikaw ang pumapatay sa mga aswang para malaman nila ang katotohanan. Sa tingin niyo ba'y papaniwalaan nila ako? Eh mukhang nalaso na ni Franco ang mga utak nila. Sigurado ko na ito ang paraan niya para makaganti sa ginawa ko sa kanya. Ako ang magsasabi sa mga tao. Sasabihin namin na iniligtas mo kami ni Baste. Siguro naman ay papaniwalaan kami ng mga tao kapag kami ang nagsabi. Huwag na ho, Aling Petra. Hindi niyo kailangan gawin yan. Kapag hindi kayo pinaniwalaan ng mga tao, iisipin nila na kasabwat ko kayo. Baka pati kayo ay palayasin nila. Loko talaga ang Franco na yon. Nang nakaraang araw ay nakarating sa akin na pinagkakalat niya na isa kang aswang. Ang akala ko naman ay hindi siya papaniwalaan ng mga tao dahil kilala siyang loko dito. Kaya hindi na ako nag-abalang sabihin yun sa iyo. Ngayon ko lang napagtanto na karamihan pala sa mga tao nito ay hindi marunong mag-isip. Talagang pinaniwalaan nila ang kagaya ni Franco. Pero paano na pala kami ngayong aalis ka na? Ibig sabihin mawawalan na kami ng tagapagtanggol mula sa mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Aalis lang ako rito sa bahay ko. Pero hindi sa mismong lugar na ito. Anong ibig mo sabihin? Magtatago lang muna ako. Siguro sa gubat para hindi ako makita ng kung sino. Para isipin ng lahat na umalis na talaga ako. Pero ang totoo ay patuloy ako makikipaglaban sa mga aswang hanggang sa maubos sila. Hindi kaya ng konsensya ko na umalis dito habang alam ko na malaki ang posibilidad na uubusin kayo ng mga aswang. Maraming salamat, Gustavo. Tunay kang napakabuti ng iyong puso. Amat, dahil sa kabila ng ginagawa sa iyo ng mga tao, ay hindi mo pa rin sila kayang pabayaan. At sana, dumating ang panahon na malilinis mo ang pangalan mo. Sana'y makita ng mga tao kung sino ka talaga. At hindi ka naman dapat katakutan. Kahit yung malinis ko lang ang pangalan ko, ayos na ho ko ron. Tapos na ho ko mag-impake. Umuwi na po kayo sa bahay nyo. Ano kaya kung sa amin ka na lamang tumuloy? Lola Petra, hindi nyo ba naiintindihan ang sinabi ko kanina? Ayokong madamay kayo ni Baste sa sitwasyon ko. Hayaan nyo na lang ako sa gubat. Sanay akong mamuhay sa ganung lugar. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala sa akin. Kung yan ang pasya mo ay hahayaan na lamang kita. Ipagdadasal ko na lamang ang kaligtasan mo. Pagkaalis ni Lola Petra, ay pinagmasdan ko sa huling pagkakataon ang kabuuan ng aking kubo. Sa loob ng ilang taon, ay yun ang aking naging tahanan. Kaya hindi ako papayag na hindi ako makakabalik. Sisiguraduhin ko na kapag nalinis ko na ang aking pangalan, ay muli akong maninirahan doon. Sa gubat ako dumiretso at nagtungo ako sa isang maliit na kuweba na noon ko pa nakikita kapag nagpupunta ako roon. Minsan kasi ay kumukuha ako roon ng mga kahoy na ginagamit ko sa panggatong. Hinilapag ko sa malapad na bato ang bag na naglalaman ng mga gamit ko. Kasama na roon ang itak na kailangan ko sa pakikipaglaban sa aswang. Umupo ako at ninamnam ko ang katahimikan ng paligid. Maya-maya pa ay lumabas ako ng kuweba at tinahak ko ang daan papunta sa kabilang barangay. Mula roon ay sumakay ako ng tricycle at nagtungo ako sa bayan para bumili ng pagkain, tubig at iba ko pang kakailanganin. Pagbalik ko sa kuweba ay kumain muna ako at pagkatapos ay natulog. Doon ko na kasi naramdaman ang labis na pagod.
Nang nagising ako ay palubog na ang araw. Kumuha ako ng mga tuyong sanga dahil masyadong malamig. Kailangan ko ng mapagkukunan ng init. Dinala ko sa loob ng kuweba ang mga kahoy at sinindihan ko. Nang may narinig akong tila, naglalakad sa labas. Agad kong kinuha ang itak at marahan akong naglakad palabas ng kuweba. Nang malapit na ako sa bukana, ay hindi ako makapaniwala nang nakita ko si Lola Petra na may dalang isang kaldero. Nagmamadali akong lumabas at nang tawagin ko siya, ay nakangiti siyang lumapit sa akin. Sabi ko na nga ba na dito ka sa kuweba pupunta, Gustavo? Ano pong ginagawa niyo rito? Hindi niyo dapat ako sinundan dito at baka mamaya may nakakita pa sa inyo. Huwag kang mag-alala. Naging maingat ako at siniguro ko na walang nakakita sa akin. Nag-aalala kasi ako sa iyo kasi baka wala kang pagkain. Kaya dinalahan kita ng kanin at ulam. Pasensya ka na kung pinagsama ko na rito sa kaldero ang kanin at ulam kasi wala kaming maayos na lalagyan ng pagkain sa bahay. Saka, may dala rin akong tubig. Hindi ka na dapat nag-abala pa. Nakabili na ako ng pagkain at tubig kanina sa bayan. Pero, akin na ho yan dala yung pagkain at yan na ang kakainin ko ngayong gabi. Salamat ho. Umuwi na ho kayo at delikado na nasa labas pa kayo ng ganitong oras. O sige, hindi na ako magtatagal dito at mag-isa lang si Baste sa bahay. Mag-iingat ka palagi rito, Gustavo. Kayo rin ho. Mag-iingat kayo di Baste. At salamat ulit dito sa ulam. Habang pinagmamasdan ko ang papalayong si Lola Petra, ay hindi ko naiwasang makaramdam ng kurot sa aking puso. Ramdam ko kasi ang labis na pagmamalasakit niya sa akin na para bang napakatagal na niya akong kilala. Alam ko na ang pagiging mabait sa akin ni Lola Petra ay hindi dahil sa tinulungan ko sila noon. Yun ay dahil sa nakita niya ang totoong ako at naniniwala siya na isa akong mabuting tao. Sa mga lumipas na araw, ay nagtiis akong manirahan sa kuweba. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako roon ni Lola Petra at may mga pagkakataon na kasama niya si Baste. Tuwing gabi naman ay lumalabas ako ng gubat upang magbantay sa mga tao. Ginawa ko ang lahat para walang makakita sa akin. Isang umaga ay muli akong binisita ni Lola Petra. Dinalhan niya ako ng banig, kumot at unan para maging komportable ang pagtulog ko sa kuweba. Ano na palang balita ngayon sa barangay natin? Ayon, nagyayabang pa rin si Franco. Ipinagmamalaki niya na napalayas ka niya. Pero nagalit si Kapitan Igby sa kanya kasi nagpakalat siya ng isang bagay na hindi sigurado kung totoo. Tinatanong nga ni Kapitan sa akin kung nasaan ka, pero ang sabi ko ay hindi ko alam. Mabuti naman at hindi mo sinabi kay Kapitan kung nasan ako. Mas makakabuti kung kailan ni Baste nakakaalam na nandito ako sa gubat. Pero kumusta pala ang pagtugis mo sa mga aswang? Sa 3 gabi hong nakalipas, ay wala na ako nakitang aswang. Ibig ba't sabihin ay naubos mo na sila? Hindi pa, Lola Petra. Nararamdaman ko na mayroong pang aswang sa lugar natin at malamang ay naghihintay sila ng tamang panahon para muling sumalakay. Alam kong alam nila na nandito pa ako, kaya hindi sila aalis dito. Sana naman ay maubos mo na ang mga aswang. At sana ay makabalik ka na sa bahay mo. Oo nga pala, paminsan-minsan ay naglilinis kami ni Baste sa bahay mo. Alam ko kasi na babalik ka roon, kaya hindi namin yun pinapabayaan. Maraming salamat po, Lola Petra. Salamat dahil kay ni Baste, ang unang tao sa lugar na ito na nawala ang takot sa akin. Napakalaki ng naitutulong niyo sa akin sa pinagdadaanan ko ngayon. Hayaan niyo, kapag natapos na ang lahat ng ito, ay babawi ako sa inyo.
Ano ka ba naman, Gustavo? Hindi mo kailangan bumawi sa amin. Tinutulungan ka namin kasi alam naming mabuti kang tao at hindi ka dapat katakutan. Huwag kang mag-alala kasi may awa ang Panginoong Diyos. Nakikita niya ang lahat ng nangyayari at sigurado ko na darating ang panahon na magiging magaanda ang lahat para sa ating lahat, lalong-lalo na sa iyo. Gumaan ang pakiramdam ko sa sinabing yun ni Lola Petra. Malaki talaga ang nagagawa ng pakikipag-usap ko kay Lola Petra dahil isa siya sa nagpapalakas ng loob ko. Siya ang nagsasabi sa akin na magiging maayos din ang lahat at naniniwala ako na mangyayari yun sa tamang panahon. Pagsapit ng gabi ay maaga akong kumain ng hapunan. Tinapay at tubig lang ang kinain ko. Nagpalipas ako ng ilang oras at saka ako lumabas ng kuweba habang may dalang itak. Tahimik akong naglakad hanggang sa narating ko na ang bukana ng gubat. Kahit isa ay walang tao ang nasa labas. Pinili kong maglakad sa madilim na bahagi para walang makakita sa akin. Kakaiba ang pakiramdam ko ng gabing yon. Ramdam ko ang presensya ng aswang sa paligid, pero hindi ko matukoy kung saan ang eksaktong kinaroroonan nila. Napahinto ako sa paglalakad. Nang biglang sumulpot sa unahan ko si Franco, may dala rin siyang itak. Malalaki ang mga akbang na lumapit siya sa akin at pinanlisikan niya ako ng mata. Anong ginagawa mo rito? Ang akala ko ba'y umalis ka na? Wala kang pakialam. Gagawin ko kung anong gusto ko. At walang kahit na sino, lalo na ikaw, ang pwedeng magdikta sa akin. Ang tigas din talaga ng pagmumukha mo, no? Hindi ka pa rin umaalis dito? O baka naman hinahamon mo ako kung hanggang saan ang kaya kong gawin? Pwede ba, Franco? Wala akong oras para makipag-away sa'yo. At bakit? Dahil ba mambibiktima ka na naman ng mga tao? Maghahanap ka ba ng pagkain mo ngayong gabi? Ha? Ganun ba? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo na hindi ako ang aswang. Alam ko. Sinabi ko lang naman sa mga tao na aswang ka para magalit sila sa'yo at magkaroon sila ng dahilan para palayasin ka. At gumana naman ang mga plano ko. Ang galing ko, di ba? Napaniwala ko mga tao na isa kang aswang. Walang iya ka talaga. Talagang gagawin mo ang lahat para makaganti sa akin. Siyempre naman. Hindi ko papalampasin yung pambubugbog mo sa akin. Alam mo ba na dahil sa ginawa mo, ay may ilan na pinagtawanan ako? Sinabi nila na mahina ako at hindi man lang ako nakaganti sa'yo. Saka dapat lang yan sa'yo. Dahil napakayabang mong tao ka eh. Isa pa, hindi ka nararapat sa lugar na to. Dahil wala kang pakinabang dito. Ako ba talaga walang pakinabang o ikaw? Sagutin mo nga ako. Ano bang magandang bagay na gawa mo sa lugar na ito? Magbigay ka nga ng kahit na isa. Bumuka ang bibig ni Franco, pero wala siyang nasabi. Bigla siyang tumahimik at hindi siya makatingin ng diretso sa akin. O ano? Bakit wala kang maisagot? Kasi wala ka naman talagang ginawang mabuti para sa lugar na ito. Sabihin na natin wala. Pero ikaw ba meron? Kung sasagutin ko ang tanong mong yan, ay paniguradong hindi ka maniniwala sa maririnig mo. Pero alam ko sa sarili ko na may ginagawa ko maganda. Hindi kagaya mo na puro kasamaan na ang tumatakbo sa utak. Alam ko na nililibang mo lang ako. Mas mabuti pa na sumama ka sa akin. Kailangan malaman ng mga tao na hanggang ngayon ay nandito ka pa. Sila na bahalang magdesisyon kung anong gagawin nila sa'yo. Lalo na't ang alam nila ay isa kang aswang. Hinawakan ni Franco ang braso ko, pero pumalag ako. Bigla kong sinuntok ni Franco sa muka. Napaatras ako. Nang susuntokin na naman niya ako, ay hinawakan ko ang kamao niya
at gamit ang isa kong kamay ay malakas ko siyang sinuntok sa muka. Sa lakas ng suntok ko ay napaupo siya sa lupa at dumugo ang kanyang ilong. Sinamantala ko ang pagkakataon na yon at mabilis akong tumakbo. Bumalik ka rito, aswang! Papatayin na kita para wala ka na mabiktima! Bumalik ka rito! Patuloy lang ako sa pagtakbo. Muli akong pumasok sa gubat at nang lumingon ako sa aking likuran ay nakita ko si Franco na nakasunod sa akin. Tumakbo ako na walang direksyon. Ang plano ko ay iligaw si Franco. Isang malaking puno ang aking nakita at mabilis ko yung inakyat para magtago. Kahit kailan talaga ay sakit sa ulo ang Franco na yun. Maya-maya pa ay natanaw ko si Franco sa hindi kalayuan. Hindi ako gumalaw sa itaas ng puno dahil baka malaman niya kung nasaan ako. Gustavo! Alam ko nasa paligid ka lang. Magpakita ka na sa akin at huwag ka na magtago. Patunayan mo sa akin na matapang ka. Lumabas ka, Gustavo! Magharap tayo! Bigla akong kinabahan nang naramdaman ko ang bahagyang pag-init ng aking agimat. Isa yung indikasyon na may aswang sa malapit. Patuloy naman sa pagsigaw si Franco. Hindi nagtagal ay naglakad siya palayo sa punong pinagtataguan ko. Hindi muna ako bumaba. Pinagmasdan ko ang paligid at pilit kong hinahanap kung nasaan ang aswang. Hanggang sa hindi kalayuan ay narinig ko ang malakas na paghingi ng tulong ni Franco. Sigurado ko na sa sandaling yun ay inaatake ng aswang si Franco at kung hindi ko siya tutulungan ay siguradong mamamatay siya. Nagmamadali akong bumaba sa puno. Sinundan ko ang sigaw ni Franco. Hindi nagtagal ay nakita ko si Franco na pinagtutulungan ng dalawang aswang. Nakahiga siya habang sabay na nilalapa ng mga aswang ang magkabilaan niyang braso. Gustavo, tulungan mo ako! Parang awa mo na! Ayoko bang mamatay! Kahit hindi naging maganda ang pakikitungo ni Franco sa akin, ay hindi ko siya kayang hayaang mamatay. Kaya mabilis akong tumakbo palapit sa kanya upang iligtas siya. Pero bago pa ako makalapit, ay biglang humarap ang mga aswang sa akin at sabay silang umatake. Sinunggaban ako ng isang aswang. Sinubukan ko siyang tagain pero nakaiwas siya. Nawala ang atensyon ko sa isang aswang at napasigaw ako nang may kumagat sa aking binti. Itinara ko sa ibabaw ng ulo ng aswang na kumakagat sa binti ko ang itak at agad ko yung hinugot. Pagharap ko sa aking kaliwa ay sumalubong sa akin ang isa pang aswang. Sinunggaban niya ako at dahil sa sugat sa aking isang binti ay nawalan ako ng balanse. Napahiga ako habang nasa ibabaw ko ang aswang. Sasakmalin sana ako ng aswang pero mabilis kong isinangga ang aking braso at doon bumaon ang mga pangil ng aswang. Tiniis ko ang sakit. Hinayaan ko ang aswang na kagatin ako. Ibinuhos ko ang lahat ng lakas ko para makatayo. At nang nagawa ko ng makatayo, ay inundayan ko ng saksak sa tiyan ang aswang. Kumawala ang ngipin niya sa braso ko at napaatras siya. Mabilis kong giniritan sa leeg ang aswang na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Habol ko ang aking paghinga matapos kong patayin ang dalawang aswang. Lumingon ako kay Franco at lumapit ako sa kanya hanggang sa tinulungan ko siyang tumayo. Ang galing mo! Nagawa mo patayin yung mga aswang! Teka, huwag mo sabihin na ikaw yung misteryosong tagapagtanggol. Ikaw yung pumapatay sa mga aswang. Kung sasabihin ko bang ako nga, maniniwala ka ba? Sige na, umuwi ka na. Siguro naman ay alam mo na ngayon na hindi ako aswang.
dahil iniligtas ko ang buhay mo. Hindi na nakapagsalita pa si Franco. Marahil ay hindi pa rin siya makapaniwala sa mga nangyari. Tumalikod na ako para umalis. Nakakailang hakbang pa lang ako nang tawagin ako ni Franco. Pagharap ko sa kanya ay nagtaka ko nang bigla niya akong niyakap at narinig ko ang pag-iyak niya. Maraming salamat. Salamat dahil iniligtas mo ako. Akala ko talaga mamamatay na ako kanina eh. Akala ko hindi mo ako tutulungan dahil sa masasamang bagay na ginawa ko sa'yo sa lahat ng kasalanan ko. Tawarin mo ako, Gustavo. Patawad. Lahat gagawin ko para na mapatawad mo ako. Pwede ba? Tumigil ka nga sa pag-iyak mo. Hindi bagay sa'yo eh. Para kang kalabaw na umaatungal. Bagya kong itinulak si Franco. Napapahiya niyang pinunasan ang luha niya. Pasensya ka na talaga. Hindi mo kasi talaga mapigilang hindi umiyak eh. Kasi akala ko talagang katapusan ko na eh. Pero, bakit mo pala ako tinulungan, Gustavo? Sa lahat ng kasalanan ko sa'yo, nagawa mo pa rin akong ipagtanggol laban sa mga aswang. Simple lang ang sagot ko sa tanong na yan. Dahil kailangan mo ang tulong ko. Kahit na wala akong ginawa, kundi ang awayin ka. Kahit masama ang ugali mo, ay tao ka pa rin. Hindi kita pwedeng hayaang mamatay. Isa pa, hindi pa huli ang lahat. Para magbago ka. Baguhin mo na ang style mo na yan. Bulok na yan. Huwag ka mag-alala, Gustavo. Babawi ako sa'yo bilang ganti sa pagliligtas mo sa akin. Lilinisin ko ang pangalan mo sa mga tao at aaminin ko sa kanila na hindi totoo ang mga sinabi ko. At ginawa ko lang yun para gantihan ka. Sigurado ka ba na kaya mong gawin yan? Sa pagkakakilala ko sa'yo alam kong hindi ka marunong magpakumbaba. Gagawin ko, promise. Tatanggapin ko kahit marami magalit sa akin. Ang gusto ko lang ay maitama lahat ng pagkakamali na gawa ko. Lalong-lalo na sa'yo. Kanina kasi habang inaatake ako ng aswang, ay doon ko napagtanto kung gaano ako kasamang tao. May maganda rin palang resulta yung paglapa sa'yo ng aswang. Dahil naisip mo mga bagay na yan. Kung bukal sa iyong kalooban, nalinisin ang pangalan ko, ay hahayaan kitang gawin yan. Pero sa ngayon, ay kailangan mo munang madala sa center dahil sa mga sugat mo. Inalalayan ko si Franco sa paglalakad palabas ng gubat. Nang sandaling yon, ay hindi ko kayang itanggi sa akin sarili na napakasaya ko. Kung gagawin kasi ni Franco ang sinabi niya, ay malaki ang posibilidad na makabalik na ako sa aking bahay. Habang naglalakad, ay muling nagsalita si Franco. Paano ka pala natutong makipaglaban sa mga aswang? Bakit bigla ka naging interesado sa buhay ko? Masama bang kilalanin ng taong pinagkakautangan ko ng aking buhay? Sa lugar kung saan ako galing, ay nakikipaglaban na ako sa mga aswang. Tinuruan ako ng tatay ko na isang mahusay na mananabas ng mga aswang. Kaya pala ang bilis mo napatay yung 2 aswang kanina. Sanay na sanay ka na pala sa ganung pakikipaglaban. Pero bakit hindi mo sinabi sa amin na ikaw yung pumapatay sa mga aswang? Kung nalaman lang sana kaagad yun ng mga tao, sigurado ako na marami ang hahanga sa'yo. Personal ang dahilan ko kung bakit ayokong ipaalam sa mga tao ang bagay na yun. Kaya naman ihilingin ko rin sa'yo na huwag mong sabihin sa kahit na sino na ako ang pumatay sa mga aswang. Ayoko nga. Sasabihin ko yun sa kanila. Kailangan malaman ng mga tao ang kabayanihan mo. Magsasalita pa sana ako nang mula sa hindi kalayuan ay nakita namin na may mga taong papalapit sa amin. Hanggang sa nalaman namin na sina Kapitan Igni yun at may kasama siyang mga tanod.
Agad na ipinaliwanag ni Franco kay Kapitan Igmi ang nangyari at matapos yun ay dinala namin si Franco sa center upang magamot ang kanyang mga sugat. Nang mga sumunod na araw ay isang pagpupulong ang ginanap sa plaza. Yun ay bilang pagtupad ni Franco sa sinabi niya sa akin na lilinisin niya ang pangalan ko sa mga tao. Sinabi roon ni Franco na isang kasinungalingan ang sinabi niya noon na isa akong aswang at yun ay ginawa niya para sirain ako. Hindi ko na nagawang pigilan pa si Franco nang sabihin niya na ako ang pumatay sa mga aswang at nang sabihin niya na ako ang misteryosong tagapagtanggol ay hindi makapaniwala ang mga tao. Lahat sila ay nagulat sa katotohanan yon. Pagkatapos magsalita ni Franco, ay napansin ko na iba na ang tingin ng mga tao sa akin. Merong mga nahihiya at meron din na halatang nais akong lapitan para pasalamatan. Pag-alis ko sa unahan, ay sinalubong ako ni Lola Petra at Baste. Talagang napakabuti mo, Gustavo. Biruin mo, kahit walang ginawang maganda si Franco sa iyo, ay iniligtas mo pa rin siya. Sa lugar na ito siya nakatira, kaya obligasyon ko pa rin na tulungan at iligtas siya. Pero napakasaya ko dahil sigurado ko na simula sa araw na ito ay magbabago na ang buhay mo. Hindi ka nakatatakutan at sana ay hayaan mo ring maging bukas ang puso mo para papasukin ang mga taong nais kang maging kaibigan. Tanging matipid na ngiti ang isinagot ko kay Lola Petra. Pero sa loob-loob ko ay walang pagsidlan ang aking kasiyahan dahil alam kong tama si Lola Petra. Kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa mga magagandang pagbabagong mangyayari sa buhay ko. Simula noon ay nagbago na ang takbo ng buhay ko. Hindi na ako ang lalaking iniiwasan at kinatatakutan. Marami na ang umingiti at bumabati sa akin tuwing naglalakad ako sa kalsada. Makalipas ang ilang buwan, ay wala nang nangyaring pag-atake ng mga aswang at unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ng lahat. Binigyan ko ng puhunan si Lola Petra para makapagbukas ng isang maliit na karinderya dahil alam kong matagal niya na yung pangarap. Naging maayos din ang lahat sa pagitan namin ni Franco. Naging magkaibigan kami at humingi siya ng tulong sa akin para matuto kung paano lumaban sa aswang. Hindi naman ako naging madamot sa mga nalalaman ko dahil alam kong mas mabuti kung dalawa kaming handa kung sakaling may sumalakay ulit na mga aswang. At sa mga naranasan ko sa buhay, ay naisip ko na mahirap talagang bumangon at magsimula muli matapos kang malugmok. Pero mas nagiging madali ang pagbangon kapag may mga taong handang umunawa at tumulong sa'yo. Sa kaso ko, sina Lola Petra at Baste ang naging lakas ko para muling tumayo at harapin ang buhay nang hindi na nag-iisa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. At sana ay marami po kayong natutunan na magagandang aral. Sa kwentong inyong napakinggan ay pinatutunayan lamang na mahalagang tandaan na ang panghusga sa kapwa ay batay lamang sa panlabas na anyo o sa kakayahan na nakikita natin ay isang malaking pagkakamali. Sapagkat hindi natin tunay na nalalaman ang laman ng puso at ang kabutihang maaaring taglay ng isang tao. Maaaring ang tahimik, kakaiba o hindi kahanga-hanga sa ating paningin ay siya palang magiging sandigan at tagapagligtas sa oras ng pangangailangan.
At maaaring siya rin ang may pusong handang tumulong nang walang hinihintay na kapalit. Kaya sa halip na mangusga, mas makabubuting pagtuunan natin ng pansin ang sariling asal at ang mga mabubuting gawa na may aambag natin sa lipunan. Sa pamamagitan nito, nagiging daan tayo ng pagkakaunawaan, respeto at kapayapaan. Mga haliging magpapaganda sa ugnayan ng bawat isa at magpapatatag sa ating bayan. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta at pakikinig sa aking mga YouTube channel na The Voice Addict at mga kwento ni Apong Isaac. Hanggang sa muli, at pagpalain nawa kayo ng Diyos na may kapal.